May binili kang lupa, malinis ang titulo, nag-check ka pa sa Registry of Deeds, walang lease pendants, nagbayad ka. At higit sa lahat, nauno mong narehistro ang lupa sa pangalan mo pagkatapos mag-execute ng Deed of Absolute Sale. Safe ka na ba? Ikaw na ba ang tunay na may-ari? Hindi po palagi. Dahil sa isang 2025 Supreme Court case, kahit ang second buyer ang una-unang nagparehistro ng titulo, natalo pa rin siya. Dahil hindi sapat ang registration, kailangan na good faith din ang registration. At sinabi ng Supreme Court na kung may ibang taong aktwal na nakatira, gumagamit o nag-occupy ng lupa, hindi pwedeng ipikit ng buyer ang kanyang mga mata at umasa lamang sa titulo. Pag-usapan natin ang kasong Spouses Cesa versus Spouses Bruselas, Spouses Del Rosario et al. With GR number 255564 decided on March 5, 2025. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Pinag-aawayan na isang lupang tinatawag na Lot number 1799 sa Tanza, Cavite na may lawak na humigit kumulang 48,639 square meters. Dati itong nakapangalan ang lupa sa Spouses Montano. Pagkatapos mamatay ang asawang lalaki, na partition ang property sa kanyang widow at dalawang anak. Ayon sa Spouses Cesa noong 1984 hanggang 1985, binili nila ang property mula sa mga may-ari. May deed of sale, nagbayad sila, at pagkatapos ng bentahan sila na ang aktual na pumasok at gumamit ng lupa bilang may-ari. Naglagay din sila ng perimeter fence. Nagtayo sila ng structures. Ginamit nila ito bilang livestock farm. Nagbayad sila ng real property taxes at may mayor's permit para sa kanilang farm business. Sa madaling salita, may actual possession ng Spouses Cesa. May negosyo, may improvements at may bakod. Pagkatapos ng maraming taon noong 2002, binenta ulit ang parehong property. Ngayon naman si Spouses del Rosario. Ang presyo, 1.4 million pesos. Si Raimundo del Rosario ay nag-check sa Registry of Deeds. Nakita niyang malinis ang titulo at walang lease pendants. Pero ayon mismo sa records, hindi niya talaga pinuntahan at sinuri ng maayos ang property bago ito binili. Hindi niya pinasurvey ang lupa para matiyak ang eksaktong location, description at boundaries nito. Pagkatapos ng sale, na-register ang property sa pangalan ng Spouses del Rosario. Kaya ang tanong, dahil sila ang naunang nagparehistro, sila na ba ang dapat nanalo o maging may-ari ng lupang nabanggit? Dito pumasok ang Article 1544 ng Civil Code. Kapag ang parehong immovable property o lupa ay naibenta sa dalawang magkaibang buyer, generally priority goes to the buyer who in good faith first records the sale in the Registry of Property. Pero tandaan po natin, ang dalawang salita in good faith. Hindi sapat ang katwiran ng Spouses del Rosario, ako ang unang nagrehistro. Ang kailangan, ako ang naunang nag-register ng walang alam at walang dahilan para pagdudahan na may nauna ng buyer. The Supreme Court found that there was indeed a double sale. Una sa Spouses Cesa in 1985, then again sa Spouses del Rosario noong 2002. Pero bakit nga ba natalo ang second buyer, ang Spouses del Rosario? Sinabi ng Spouses del Rosario, nag-check naman sila sa Registry of Deeds. Malinis ang title. Pero sinabi ng Supreme Court, hindi ito sapat ayon sa circumstances ng kasong ito. Generally, pwedeng umasa ang buyer sa torrents title o sa titulo. Pero kapag may circumstances na dapat magpa-alerto sa buyer, may duty siyang mag-investigate. Isa sa mga pinakamahalagang red flags,
may ibang taong nasa possession ng property o ibang tao ang may possession nito. Kapag ang seller mismo ay hindi nasa actual possession, kailangan tanungin ng buyer, bakit may ibang tao dito? Ano ang karapatan nila? Bakit may bakod, buildings, farm o kaya naman ay improvements? The court emphasized that ocular inspection is a normal safeguard of a cautious and prudent buyer. Failure to investigate the rights of actual occupants can amount to negligence and defeat a claim of good faith. At dito matagal nang nasa actual possession ng spouses Sesa noong bumili ang spouses Del Rosario ng parehong lupa. The Supreme Court also rejected the argument na sapat nang mag-check ng title sa Registry of Deeds. Nilinaw ng court ang pagbili ng real property na general idea lang ang location at hindi alam ang actual condition at boundaries ay negligent and careless. Hindi mahirap ang ocular inspection. Pareho silang nasa parehong municipality at dati pa silang magkakakilala. Kaya sinabi ng Supreme Court, they knew or should have known that there was a problem with the seller's title. Ang naging resulta, ang spouses del Rosario ay hindi buyers or registrants in good faith. Kahit na ang spouses del Rosario ang unang nagkaroon ng title registered in their names sa Registry of Deeds, ang spouses Sesa ang kinilala ng Supreme Court na may better right of ownership. Dahil ang registration ng later sale ay dapat gawin in good faith bago pa ito magkaroon ng priority under Article 1544. The court ordered, as declared null and void ang second sale. Ini-cancelled ang transferred certificate of title ng spouses del Rosario. Ini-restored ang RTC ruling in favor of spouses Sesa at awarded ang 50,000 pesos moral damages, 50,000 exemplary damages, at 200,000 attorney's fees plus legal interest para sa spouses Sesa. Mayroong tatlong mahalagang aral sa kasong ito. Una, hindi sapat na malinis ang titulo. Kung may red flag sa actual property, kailangan mo mag-investigate. Pangalawa, hindi automatic na panalo ang unang nagparehistro sa double sale. Under Article 1544 ng Civil Code, the first registration must be in good faith. Pangatlo, actual possession by another person is a major warning sign. Kung may ibang nakatira, nagbabakod, nagninegosyo o gumagamit ng property, huwag bumili nang hindi mo muna inaalam ang kanilang claim. At bago maglabas ng malaking pera para bumili ng lupa, kumuha ng certified true copy ng title sa Registry of Deeds, tingnan ng annotations, mortgage, adverse claims, lease pendants, levy at iba pang encumbrances. Puntahan mismo ang property. Alamin kung sino ang actual occupant. Kausapin ang occupants kung hindi seller ang nakatira. Magpa-relocation survey kung hindi malinaw ang boundaries. I-compare ang technical description sa actual property. Alamin kung may prior sale, possession dispute o pending case. Dahil sa real property, title check is important, but title check alone is not always enough. Ang bottom line, kung bibili ka ng lupa at may ibang taong aktwal na nakatira o gumagamit nito, huwag mong sabihin okay lang yan, malinis naman ang title. Dahil ayon sa Supreme Court, kapag may circumstance na dapat magpa-alerto sa iyo bilang buyer, may duty kang mag-investigate. At kung hindi mo ginawa iyon, maaari kang mawalan ng protection bilang buyer in good faith. I-share ang video na ito lalo na sa mga nagpaplanong bumili ng lupa. Dahil bago mo tingnan ang titulo, tingnan mo rin ang mismong lupa. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Ako po si Attorney Claribel Lucila. Magandang araw po.